Magandang umaga sa ating lahat mga kapatid. Nais kong ibahagi sa umagang ito ang mensaheng pinamagatan kong ang unang katangian ng Kristiyano. At alam natin ito ay ang asin. Napakalinaw ito na sinasabi sa Mateo 5:13 na kayo ang asin. Ipinahayag ni Jesus sa kanyang mga alagad kung sino sila sa mundong ibabaw. Sila ay mga mapapalad. Ang sabi sa Mateo chapter 5 verse 3 to 12 sa sermon ng Panginoon. Ito yung mga katangian, mga pangungugali ng totoong mga mananampalataya sa kaharian ng Diyos. Nais ng Panginoon na kanilang ipamuhay ang mga ugaling ito sa mundo upang ang hindi niya maabot o naabot sa mga tao sa kanyang ministeryo habang siya nasa lupa ay maabot ng kanyang mga alagad. Ngunit kung paano siyang nagdusa o dumanas ng paghihirap at pasakit hanggang kamatayan, ay ganun din, marahil ang mangyari sa lahat ng mga Kristiyano na magbabahagi ng kanyang salita. Sapagkat sinasabi sa Mateo 10:24 hanggang 25, ay ang sabi ng Panginoon, ang mga gawa kong ito ay higit ninyong magagawa sapagkat sila ay lalaganan sa sanlibutan. John 4:12, 14:12, sinasabi na ang isang estudyante ay hindi maaaring humigit sa tagapagturo sa kanyang teacher. So, dahil dito, lumaganap nga noong sa unang iglesia, lumaganap nga ang mabuting balita ng kaligtasan at maraming mga naligtas. Ito yung mapapatunayan natin sa mga gawa ng aklat ng mga gawa, Kapitulo 2, versikulo 4 hanggang 11, na kung paanong nangaral ang mga apostol pagkatapos ng Pentecostes, lumaganap ito. At lahat ng mga tumanggap sa salita ng Panginoon at nagpabautismo, sila po ay dinagdag sa iglesia. Kaya mapapansin natin, ang sabi sa Romans 15:19, na talaga namang sumagana ang mabuting balita sa buong mundo dahil sa mga alagad. So, dito po sa ating pag-aaral, ang unang-unang katangian ng Kristiyanong kailangan sa pagpapalaganap ng ministeryo ng kaligtasan sa mundo ay ang pagiging asin. Tignan natin ang pagiging asin ng isang Kristiyano. Una, ibig sabihin ng pagiging asin, panatilin natin ang ating Kristiyanong pagkakilanlan, yung ating true identity as salt of the earth. Ang identidad o ang pagkakilanlan ng mga mananampalataya. Kayo ang asin ng lupa. Nakilala natin lagi ang ating mga papel, ating papel bilang asin. Malaga sa ating pang-araw-araw na buhay. Malaga sa pang-araw-araw na buhay noon kay Jesus ang asin. Sapagkat ang asin, sa totoo, ito ay naging pangsweldo sa mga sundalo ng mga Romano noong unang panahon. Ganon katindi ang kahalagaan nito. At maliban doon, ano yung katangian o ano yung pagkakilala ng asin? Ang asin ay naglilinis at nagbibigay lasa at nagpapanatili ng kasariwaan ng isang karne. So, kilalan natin ang ating impluensya. Bilang Kristiyano, tinawag tayong pigilan ang moral na pagkabulok sa sanlibutan. Ipinapahayag natin ang katwiran at kabanalan sa pamagitan ng ating gawain at pamumuhay sa araw-araw. So, kilala natin ang ating tungkulin sa buhay. Ang asin ay nagbibigay ng lasa, tulad ng epekto ng mga Kristiyano sa mundo. Nagdadala ng kagalakan, pag-asa sa mga taong nasa katindihan ng buhay. At higit sa lahat, ang ating pag-ibig sa iba. Ikalawa, ingatan ng ating Kristiyanong panganib. May mga panganib tayong dapat pag-iingatan. At yun, ang babala, ngunit kung ang asin ay mawalan ng alat, posible bang mawalan ng alat ang asin? Palagi ko hindi mawawalan ng alat, maliban na lamang kung ito po ay nahahaluan.
So mawawalan ng alat. Pagka nawawalan ng alat ang isang asin ay ito'y mawawalan ng silbi. Hindi na magagamit. Walang bisa. So tignan natin, pag nilayan natin, paano tayo nagiging walang alat? Kapag ating pananampalataya ay mahina at hindi na nakikita sa ating mga ginagawa. Ikalawa, kapag tayo nagpapadala sa impluensya ng mundo, sa halip na maging impluensya sa mundo. So, paano natatanggal ang epektibo? Ang asin na walang alat ay wala nang halaga. Tulad ng isang Kristiyano na hindi na nabubuhay ayon sa layunin ng Diyos. Ito ay paalala na maging matatag sa ating pananampalataya at misyon. Ikatlo, isa puso ang ating Kristiyanong hamon. Ang hamon, panatilihin ang ating alat. Manatiling matatag sa pananampalataya sa pamagitan ng panalangin, pagbabasa ng salita ng Diyos, pagsasagawa nito, mapapanatili ang ating alat. So maging asin sa pang-araw-araw na buhay, magsilbing inspirasyon sa ating pamilya, kaibigan at komunidad, magpakita ng malasakit, kabutihan at pag-ibig sa kapwa. So ipamalas ang epekto ng asin. Ang asin ay hindi manatili sa isang lugar. Ito ay kumakalat at nakakaapekto sa kapaligiran. So gawin natin ang ating bahagi bilang mga tagapaglingkod ni Kristo sa ating lipunan. So ano po ang ating pong maaring matutunan sa umagang ito? Una, ang pagiging asin ng lupa ay isang tawag mula sa Diyos na may kalakip na hamon. Laging may hamon. Ikalawa, tayo ay may mahalagang papel sa pagpapalaganap ng katuwiran at pag-ibig ng Diyos sa mundo. Ikatlo, maging mabuting asin. Maging mabuti. Ibig sabihin, walang kalakip na dumi ng sanlibutan. Laging may ala, laging may silbi, at nagbibigay halaga sa buhay ng iba. So, mga tanong na dapat nating pag-isipan para mailapat natin ang pagiging asin sa ating buhay araw-araw. Una, paano ko mapapakita ang aking pagiging asin ng lupa sa aking pamilya, sa aking kapitbahay o komunidad? Ikalawa, anong mga hadlang na maaring magpahina sa aking alat at paano ko ito malalampasan? Ikatlo, sa anong mga paraan ako maaring maging mas epektibong asin sa aking lipunan? Yan po ang dapat nating pag-isipan, mga kapatid, upang mapanatili natin ang ating magandang patotoo pagdating sa ating pagbabahagi ng mabuting balita kay Kristo. Amen.